At sa sandaling iyon, lumitaw ang kalbong lalaki at sumigaw. Inuutusan ang lahat na atakihin ang natitirang dalawa. Mabilis silang sumugod. Naging matindi ang labanan, kahit na dalawa lang ang kalaban ng buong Bandit Legion. Sa kabila nito, nagawa pa rin ng isa sa kanila na makatakas habang sumisigaw, nangakong ipaghihiganti ang lahat ng nangyari ng gabing iyon. Mabilis na sumigaw si Pung Ho, inuutusan silang habulin ang takas, hindi nila maaaring hayaan itong makabalik sa Wudang sect. Sa susunod na saglit, isang kulay kahel na sinag ng liwanag ang dumaan sa tabi ng ulo ng pulang buhok na lalaki. Ang sibat ay tumagos sa cultista mula sa likod, tulad ng ginawa nito sa unang first-generation disciple. Sa estilong Michael B., ang sibat ay muling sumabog sa isang bato matapos tagyusan ang cultista. Malamig na sinabi ng matandang lalaki, kung gusto mong pagbayaran namin ang aming mga ginawa, gawin mo iyon sa kabilang buhay. Tinanong ng pulang buhok na lalaki ang kalbong lalaki kung ano ang nangyari sa dalawang nahulog sa hukay. Sumagot ang kalbo na ang isa sa kanila ay namatay dahil sa mga palasong bumagsak sa kanya, habang ang isa naman ay buhay pa ngunit sugatan. Tiningnan ni Pung Ho ang babae at napansin niyang tila isa itong second-generation disciple. Nagtaka siya kung paano nito na ipagtanggol ang sarili laban sa ulan ng mga palaso. Tinanong ng kalbo kung ano ang gagawin nila rito. Sumagot ang pulang buhok na lalaki na wala nang ibang dapat gawin kundi ipadala siya sa kabilang buhay. Isa sa mga mamamana ang itinutok ang kanyang palaso sa babae at sinabing kung mayroon siyang dapat sisihin, dapat itong ang sarili niyang sekta. Pumikit ang babae, tinanggap ang kanyang kapalaran. Ngunit bago pa niya marinig ang tunog ng isang palasong tumatagos sa kanyang katawan, may kamay na lumapag sa balikat ng mamamana, pinigil siya sa pagpapaputok. Ang matandang lalaki ang humawak sa kanya. Napakunot noo ang mamamana, hindi nauunawaan ang dahilan. Sinabi ng matanda na mas mabuting buhayin muna ang babae, dahil kung hindi, walang magiging kinabukasan ang Blackblade Mountain. Habang ibinubuhos ni Jeshan ang tsaa sa kanyang tasa, tinanong ng pulang buhok na lalaki kung titigil na ang Wudang sect sa pag-atake sa kanila. Ngunit alam nilang lahat na hindi iyon mangyayari. Sinabi ng kalbo na hindi na sila kailangang tumakas, maaari silang manatili at lumaban hanggang kamatayan. Ngunit pinigil siya ng matanda, sinabing huwag siyang maging mayabang. Dahil kahit na nagwagi sila ngayon, ang mga lalaking kanilang nilabanan ay mga hamak lamang na hangal kumpara sa tunay na mga maestro ng Wudang sect. Nagtanong si Pung Ho kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Ipinaliwanag ni Jeshan na ilang taon na ang nakalipas, sa isang paligsahan sa Mount Hu. Isang disipulo ng Wudang ang hindi sinasadyang nakapatay ng isang miyembro ng HA sect, at simula noon ay lumala na ang kanilang relasyon. Bilang mungkahi, sinabi niya na dapat silang pumunta sa bundok, kunin ang mga damit at gamit ng mga napatay nila ngayong araw, at ikalat ang mga ito sa Mount Hu, upang magmukhang ang HA sect ang umatake sa kanila. Tinanong ni Pung Ho kung maniniwala ang sekta ng Wudang doon, ngunit sumagot ang matandang lalaki na hindi, ginawa niya lang iyon upang makabili ng oras. Namangha ang pulang buhok na lalaki sa diskarte ng matanda, sinasabing magaling itong magbalak ng mga estratehiya. Ngunit sagot ng matanda, hindi siya isang kontrabida na gagawa ng ganoong bagay. Biglang lumitaw si Se at tinawag ang kanyang lolo na isang kontrabida sa kanyang inosenteng paraan ng pagsasalita. Napangiti ang matanda nang makita siya at agad siyang sinalubong. Tumakbo ang bata papunta sa kanya, at sinalo niya ito sa kanyang mga bisig. Iniisip niya na hindi mahalaga kung tawagin siyang kontrabida ng iba, basta't ligtas ang kanyang apo. Wala nang ibang mas mahalaga kundi ang lumaki itong malusog at walang problema. Gagawin niya ang kahit ano para sa kanya. Nagbago ang eksena patungo sa ibang lugar, kung saan maririnig ang tunog ng mga nagsasanay. Maraming lalaki ang nagsasanay gamit ang mga baston bilang bahagi ng kanilang pagsasanay. Sila pala ang mga mountain bandits na nagsasanay sa ilalim ng pangangasiwa ng pulang buhok na lalaki, bilang paghahanda sakaling muling umatake ang sekta. Habang pinapanood ang kanilang pagsasanay, nagkomento ang matandang lalaki na hindi iyon sisipat laban sa mga dalubhasang mandirigma sa martial arts. Hiniling ng pulang buhok na lalaki na siya na ang gumabay sa kanilang pagsasanay. Tumawa si Jeshan at sinabing wala siyang sapat na enerhiya para gawin iyon, pero dahil doon, mayroon siyang ibang plano. Samantala, sa loob ng kulungan, may isang babae na sugatan ngunit buhay pa rin.
Lumapit ang matanda sa selda at sinabing baka isipin ng iba na mukha siyang isang espiritong birhen. Nagising ang babae at nagsimulang sumigaw, hinihiling na palayain siya at nagbabantang pagsisisihan ito ng matanda kung hindi siya pakakawalan. Sinagot siya ng matanda na higit niyang pagsisisihan kung palalayain niya ito, dahil siguradong babalik ito sa sekta ng Wudang at hahabulin sila. Wala nang maisagot ang babae, kaya tinawag na lang niyang mamamatay tao ang matanda. Sa halip na minas, naging kampante pa ito at itinuro na sila mismo ang pumunta roon upang puksain sila. Muli, walang naisagot ang babae. Nagpatuloy ang matanda, sinasabing ang Mirim ay isang lugar kung saan ang kapangyarihan ang naghahari. Hindi ba niya inisip na maaaring mamatay siya nang pinili niyang pumunta sa Jiangho? Napansin ng matanda na ang mukha ng babae ay nagpaalala sa kanya ng kanyang manugang, ngunit halatang hindi ito nakakakain ng maayos. Galit pa rin ito sa kanya, pero iniutos niyang bigyan ito ng pagkain. Ilang sandali pa, dumating ang mga bandido na may dalang malaking piraso ng karne at ilang dumpling. Nang ailapag nila ang maraming pinggan ng masasarap na pagkain sa harap ng babae, napanganga ito sa gulat. Napansin niyang naglalaway siya, kaya agad siyang tumalikod at lumuhod, na parang sinasabing hindi siya natutokso ng makamundong bagay tulad ng pagkain. Sinabi niyang mayroon siyang dangal. Binuksan ni Jeshan ang selda at sinabing wala siyang balak pilitin itong kumain. Ngunit dapat nitong malaman na kung hindi niya kakainin ang pagkain, mauubos niya lahat iyon sa loob ng wala pang 30 minuto. Ang amoy ng pagkain ay labis na nakaapekto sa dalaga, naging desperado siya sa gutom at hindi mapigil ang maglaway. Biglang lumitaw si Se sa paanan ng matanda, naglalaway rin at handa ng sumunggab sa pagkain. Napatingin ang matanda sa kanyang maliit na apo at tinanong kung nagugutom din ito. Sa kanyang kakatean, agad siyang sumagot ng oo. Sinabi ni Jianin na hindi sa kanila ang pagkain at tinanong kung ano ang dapat nilang gawin. Napatingin ang dalaga sa kanila na puno ng desperasyon, at sa wakas, kahit labag sa kanyang loob, sinabi niyang maaari nilang kainin ito. Samantala, si Se ay tila na-hypnotize muna ng pagkain at agad nang sumunggab. Kinain niya ng may kasab-ikan ang karne at sabaw sa mangkok. Ngumiti ang matanda at sinabing dahil sa dalaga, nakain ng kanyang apo ang nais nito, at nangako siyang uubusin ang lahat sa loob ng 7 minuto. Wala na bang matitirang pagkain pagkatapos noon? Sa matinding kawalan ng pag-asa, pinanood ng dalaga si Se habang nilalamon nito ang lahat ng gusto niyang kainin. Ngunit nanatili siyang tahimik, habang tumatagal, lalong hindi niya nakayanan ang eksena. Kumikulam ang kanyang sikmura sa sobrang gutom, pero nanatili siyang nakamasid kay Se na walang habas na kumakain. Sa isang desperadong sigaw, bigla siyang sumunggab, naglalaway sa matinding gutom. Napaatras si Se sa takot habang inaagaw ng dalaga ang piraso ng karne nito. Pagkatapos ay sinimulang lantokan ang lahat ng pagkain na kaya niyang abutin. Sinabi ng matanda na dapat kumain siya ng dahan-dahan, kung hindi ay sasakit ang kanyang tiyan. Pero wala siyang pakialam, napakasarap ng pagkain, at halos maiyak siya sa tuwa habang nilalasap ito. Matapos niyang ubusin ang kanyang pagkain, sinabi ng matanda na sumama siya sa kanya upang makalanghap ng sariwang hangin. Nang lumabas sila, hapon na at nakahinga ng maluwag ang dalaga sa wakas matapos ang 10 araw na pagkakakulong. Paano niya nalaman na 10 araw na ang lumipas? Pagdating nila sa isang bahay, sinabi ng matanda na pumasok siya at binigyan siya ng 30 minuto. Hindi niya agad naintindihan, pero nang pumasok siya, isang batya na puno ng malinis na tubig ang naghihintay sa kanya. Sinabi ng matanda na siguradong hindi siya naging komportable sa loob ng mga nakaraang araw dahil hindi siya nakapaligo. Siniguro rin niya na wala siyang ipipilit sa kanya. Pero bago pa niya matapos ang pagsasalita, naisarado na ng dalaga ang pinto ng palikuran. Mainit ang tubig, at dahil sa singaw nito, agad siyang nakaramdam ng ginhawa, tila natutunaw ang lahat ng kanyang pagod at hirap. Sa sandaling iyon, hindi niya naramdaman na nasa tagwan siya ng mga bandido, kundi parang nasa langit siya. Pagkatapos maligo, lumabas ang dalaga na suot ang malinis na damit, at sinabi ng matanda na mukha siyang ibang tao. Napakaganda niya sa kanyang kasuotan. Sinagot naman ito ng dalaga, sinasabing kaya lang siya mukhang ganoon ay dahil sa matagal siyang natrap, pero sa totoo lang, malinis naman talaga siyang tao. Habang naglalakad sila sa kagubatan,
napansin niya kung gaano kaganda ang tanawin ng mga bundok habang lumulubog ang araw. Sumang-ayon ang matanda, sinasabing magandang lugar iyon para maglakad-lakad. Namulaklak ang mga bulaklak sa paligid, at naakit ang dalaga sa kagandahan ng tanawin. Ngunit matapos ang ilang sandali, sinabi ng matanda na kailangan na nilang bumalik. Nagulat ang dalaga at agad na nagtanong kung saan sila babalik, kinakabahang muli siyang ikukulong. At tama ang kanyang hinala, hinawakan na siya ng dalawang bandido. Sinabi ng matanda na kailangan niyang bumalik sa dati niyang kinalalagyan at isuot muli ang kanyang dagwang kasuotan. Nanlungo ang dalaga, desperadong tinanong kung paano niya nagawang gawin ito sa kanya. Mas mabuti pang hindi na lang siya pinalaya kahit sandali kaysa sa maranasan ang ganito. Ngunit sagot ng matanda, bilang isang bilanggo, wala siyang ibang pagpipilian. Humingi siya ng paumanhin sa kanya. Bumagsak ang dalaga sa lupa, lumuhod, at sinabing nagkamali siya. Nagtaka ang matanda at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin, dahil wala naman siyang ginawang mali. Napasigaw ang dalaga, sinasabing kung muli rin lang siyang ikukulong, mas mabuti pang tapusin na lang nila siya. Halos maiyak na siya sa kanyang galit at kawalan ng pag-asa. Habang nag-iisip, hinawakan ng matanda ang kanyang baba at sinabi na kung gusto niya, maaari siyang mabuhay araw-araw tulad ng naranasan niya kanina, pero may isang kondisyon. Kailangang may ibigay siyang mahalagang kapalit. Nataranta ang dalaga, agad na naisip ang masasamang bagay na maaaring ipagawa sa kanya. Ngunit sa isang iglap, pinatulog siya ng matanda sa pamamagitan ng isang mabilis na hampas sa kanyang pressure points. Habang wala siyang malay, sinabi ng matanda na malapit na niyang malaman kung ano talaga ang kapalit na hinihingi nila. Pagbalik sa kulungan, nagising ang dalaga na muli na namang suot ang kanyang dagwang kasuotan. Muling bumalik sa kanyang isipan ang maganda at kalayaang araw na naranasan niya, ang masarap na pagkain, ang malayang paglalakad, at ang mainit at nakaka-relax na paliguan. Labis niyang hinanggad na maging malaya muli. Kasunod nito, naalala niya ang huling sinabi ng matanda bago siya mawalan ng malay. Sa kanyang isipan, iniisip pa rin niyang maaaring may hindi kaaya-ayang bagay na gusto nitong ipagawa sa kanya. Napangako siyang gagawin niya ang kahit ano, maliban doon. Ilang sandali pa, lumitaw si Jeshan sa labas ng selda at tinanong siya kung pinag-isipan niya ang kanyang alok magdamag. Ngunit tinalikuran siya ng dalaga at pinagtawanan ng may pang-iinsulto. Sinabi ng matanda na hindi niya alam kung kailan pa siya makakabalik doon, kaya kung may sagot na siya, mas mabuting sabihin na niya ito ngayon. Sa kanyang katahimikan, nagsimulang mag-isip ang dalaga, mananatili ba siyang nakakulong magpakailanman kung hindi niya tinanggap ang kanilang hinihiling. Hindi pa alam kung ano yun, pero malapit na itong malaman. Sa wakas, sumagot ang dalaga, sinasabing nauunawaan niya na at gagawin ang gusto nilang ipagawa sa kanya. Ngumiti ang matanda, lumapit sa bakal na rehas, at sinabing sa wakas, nagsasalita na siya sa kanilang wika. Pagkatapos, sinabi niyang maaari na siyang lumabas ng kulungan. Sa labas, maraming bandido ang nagsasanay, karamihan ay walang pangitaas. Lumapit ang dalaga sa kanila, at sa wakas, nalaman natin kung ano ang hinihiling ng matanda. Nais nilang sanayin niya ang mga bandido sa mga lihim na teknik ng Wudang sect. Sa harapan ng lahat, naging malinaw na tama ang kanyang hinala. Tinanong niya kung nais ba talaga nilang siya ang magturo sa mga bandido. Nagkomento ang matanda tungkol sa mga teknik ng Wudang sect, na napakahalaga at kayang ibenta sa halagang libu-libong tael ng ginto. Dagdag pa niya, kahit panandalian niya lang nasaksihan ang estilo ng dalaga, sapat na iyon upang makita ang halaga nito. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Nang gabing iyon, naging malinaw na tunay siyang may talento. Sinabi ng matanda na magiging malaking tulong siya sa mga kabataang bandido kung may turo niya sa kanila ang ilan sa mga teknik ng espada ng Wang sect. Gayunpaman, kung malaman ito ng Wang sect, tiyak na hindi nila siya patatahimikin ng matagal. Sinabi ng dalaga na alam niya ang panganib, ngunit biglang bumalik sa kanyang alaala ang kanyang kabataan, kung paano siya minamaliit ng mga nakatatanda dahil isa siyang babae.
May nagsabi pa noon na maaaring magwakas ang mundo dahil lamang sa isang babaeng tulad niya na nag-aakalang may alam, kahit pa may likas siyang talento. Noong bata pa siya, imbes na pagsanayin siya sa martial arts, pinaglilinis lang siya. Nang lumaki siya, pinilit siyang magmasahe sa mga maestro, at inabuso siya ng ilan sa kanila. Sa pagninilay-nilay niya, napagtanto niyang mas gugustuhin pa niyang mapatalsik sa Wudang sect kaysa manatili doon at tuluyang malugmok sa loob nito. Biglang sumigaw ang pulang buhok na lalaki sa mga bandido, ipinapakilala ang dalaga bilang kanilang bagong tagapagturo. Agad namang tumayo ng maayos ang mga bandido at sabay-sabay na sumigaw, humihiling na gabayan siya sa martial arts. Natuwa ang dalaga sa disiplina nilang parang isang hukbong militar. Inabot muli ng pulang buhok na lalaki ang kanyang espada at hiniling na pangunahan niya ang kanilang pagsasanay. Ang pinaka-nakakamangha sa kanya ay kahit mas malakas ang pulang buhok na lalaki kaysa sa kanya, nagpapakita ito ng labis na pagpapakumbaba. Hinugot niya ang kanyang espada mula sa kaluban at sinabi sa kanila na magpapakita siya ng demonstrasyon. Dapat silang mag-focus ng mabuti dahil ipapakita niya ang Wang Sect Sword Technique. Sa isang pie-cut na galaw, pumosisyon siya sa isang paspusang pandigmang tindig at sinimula ng kanyang paggalaw gamit ang espada. Sa unang galaw pa lamang, naipakita na niya ang kanyang potensyal, at ang sumunod pang mga galaw ay nagpaliwanag kung bakit siya kinikilalang isa sa mga pinakamahuhusay ng mga bihasa sa martial arts. Ang kanyang galaw ay parang dumadaloy na tubig, harmonious ngunit may dalang matinding lakas. Matapos ang demonstrasyon, hindi mapigilan ng mga bandido ang pagbibigay ng papuri at masigabong palakpakan. Sinubukan niyang huwag ipahalata ang kanyang kasiyahan, saka ipinaliwanag na ang teknik na iyon ay tinatawag na Sword of Clarity, isang pundasyon para sa mahusay na paggamit ng espada. Nagsimula na silang mag-aral, at tumanggo ang mga kalalakihan bilang tanda ng kanilang kaseryosohan. Samantala, tahimik na pinanood silang lahat ni Jie Shan. Masaya siyang makita ang pakikipagtulungan ng isang batang babae mula sa Wudang sect at ng hukbo ng mga bandido. Ngunit kalaunan, unti-unti siyang lumayo upang hayaan silang magpatuloy sa kanilang pagsasanay ng walang sagabal. Ilang araw ang lumipas, gabi na sa kabundukan, at nag-iisa ang dalaga sa loob ng isang bahay. Nakahinga siya ng maluwag, iniisip na matagumpay niyang naituro ang lahat ng pangunahing galaw ng Sword of Clarity at kayanan ng mga bandido na ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay ng mag-isa. Biglang may kumatok sa pinto. May nag-anunsyo na dala nila ang kanyang pagkain, kaya inanyayahan niya silang pumasok. Nang ihain ang pagkain, halos nagutom siyang bigla sa itsura pa lang nito. Mas masarap pa ito kaysa sa mga pagkain sa bahay niya noon, may dumplings, karne, at masarap na sarsa. Labis siyang namangha sa galing magluto ng mga bandido. Dahil sa kanila, nakakakain siya ng mabuti at nakakapagpahinga ng maayos. Sa puntong iyon, napagtanto niyang ang buhay na ito ay mas maganda kaysa sa dati niyang kinagisnan. Sa loob ng Wudang sect, palagi siyang minamaliit sa kabila ng pagiging pinakamahusay sa ikalawang henerasyon ng mga disipulo. Ngunit dito, sa unang pagkakataon, tinatrato siya ng iba bilang isang normal na tao. Napaisip siya, ganito ba ang pakiramdam ng isang taong marangal? Bigla siyang may napansin, kaya mabilis siyang bumangon mula sa kanyang higaan upang siyasatin. Sa maliit na siwang ng pinto, napansin niyang may kakaiba. Karaniwan ay may mabigat na seguridad sa paligid tuwing gabi, ngunit ngayong gabi, hindi niya maramdaman ang enerhiya ng kahit sino. Dinampot niya ang kanyang espada at maingat na binuksan ang pinto ng bahay. Iniisip niyang ito na ang pagkakataon niyang makatakas, agad siyang tumakbo sa pinakamabilis niyang bilis. Pagdating niya sa kahoy na pader ng teritoryo ng mga bandido, alam niyang isang pagtalon na lang at malaya na siya. Sa isang mabilis at magaan na galaw, lumampas siya sa mga matutulis na harang at naramdaman ang malamig na simoy ng gabi, ang lasa ng kalayaan. Matikas siyang lumapag sa lupa ng walang tunog, ngunit nang itaas niya ang kanyang ulo, naroon si Jie Shan, tahimik lamang siyang pinagmamasdan. Nagulat siya at agad na umatras, inilagay ang kamay sa kanyang espada, handang makipaglaban. Ngunit sa halip na salubungin siya ng galit, kalmado lang na tinanong ng matanda kung bakit niya dinudumihan ang mga damit na pinaghirapan niyang ibigay sa kanya. Naguluhan siya sa sinabi nito at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin.
Ipinaliwanag ng matanda na malaya siyang umalis anumang oras dahil natupad na niya ang bahagi ng kanilang kasunduan. Nagulat siya sa sagot ng matanda, at tinanong siya nito kung ano ang balak niyang gawin, lalo na't hindi na siya maaaring bumalik sa Wudang sect. Sinubukan niyang sumagot, ngunit walang lumabas na salita. Nagpatuloy ang matanda, sinabing kahit na malaya na siya, kung hindi siya nagmamadali, mas mabuting magpahinga muna siya ngayong gabi at umalis pagsapit ng madaling araw. Idinagdag pa niya na kakausapin niya ang pinuno ng mga bandido upang bigyan siya ng pera at pagkain para sa isang maayos na paglalakbay. Pagkatapos, iniwan niya ang dalaga upang pag-isipan ang kanyang desisyon. Habang iniisip ito, napagtanto niya na wala siyang mapupuntahan. Kung malaman ng iba na tinuruan niya ang mga bandido ng Wudang sect techniques, tiyak na malaking problema iyon. Tumayo siya, umikit sandali, at nagdesisyong bumalik sa bahay upang magpahinga. Pagsapit ng madaling araw, sa harapan ng kanyang maliit na kahoy na bahay, may isang sako ng pagkain at pera. Totoo ngang tinupad ng matanda ang kanyang pangako. Lumapit sina Pungho, ang kalbong lalaki, at ang lalaking may bandana sa kanya, at sinabi ni Pungho na mukhang aalis na siya. Sa sandaling iyon, naisip niya kung gaano sila naging mabait at tapat sa kanya. Napaisip siyang baka mas mabuti pang manatili siya ng mas matagal. Kaya imbes na umalis, sinabi niyang hindi pa siya aalis. Nagulat si Pungho at sinabing kahit nagsimula sila sa maling paraan, hangad pa rin niya ang pinakamahusay para sa kanya. Sinabi niyang maghintay muna, ngunit biglang sumingit ang pulang buhok na lalaki, idineklara na ang kanilang instructor ay aalis na ngayon. Sinubukan niyang magpaliwanag na hindi pa siya aalis, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, sabay-sabay na sumigaw ang lahat, bumabati sa kanya ng mahabang buhay at nagpaalam habang naglalakad siya palayo, dala ang sako ng pagkain at pera. Ang kanyang nabigong ekspresyon habang hindi makahanap ng paraan upang manatili ay nakakatawa. Patuloy silang sumisigaw ng mga pagbati, hinihimok siyang maglakbay ng ligtas. Ngunit sa huli, hindi na niya napigilan ang sarili at sinabing hindi nila magagawang maabot ang tunay na potensyal ng Wudang sect sword technique nang wala siya. Biglang lumapit ang pulang buhok na lalaki, inilagay ang kamay sa kanyang tainga, at nagtanong kung ano ang sinabi niya. Muli niyang inulit ang sinabi niya, ngunit mahina pa rin ang kanyang boses. Muling sumigaw ang pulang buhok na lalaki, sinabing hindi niya ito narinig ng maayos. Sa sobrang inis, napalakas ang sigaw niya, mananatili ako at tuturuan ko kayo ng Wudang sect techniques. Sandaling natahimik si Pungho habang pinagmamasdan siya, habang siya naman ay namula sa hiya dahil sa lakas ng kanyang sigaw.